May isang binatilyong nagngangalang Mac. Siya ay maagang naulila nung ito ay 10 taong gulang pa lamang. Maagang nawalan ng mahal sa buhay. Subalit, hindi ito naging hadlang upang siya ay bumitaw sa buhay. Siya ay masipag sa kahit anong aspeto. Magalang at may takot sa Diyos. Oh, Mac! Abay, magpahinga ka muna. Abay, hindi ka pa nagpapahinga. Katirik-tirikan pa naman ang araw. Mamaya ka muna magtalok ng magtalok. Mamaya na po, Manong Anselmo. Tatapusin ko muna po ito bago ako magpahinga. Ikaw talagang bata ka. Huwag mong sagarin ang sarili mo. Lagi mong tatandaan, Mac. Mahirap magkasakit. Lalong-lalo na mahirap ang pera ngayon. Opo. Kailangan ko lang po talaga kumayod. Ako na lang po kasi ang nag-iisang nagtataguyod sa sarili ko. O siya, ako ay uuwi muna ha. Kailangan ko pa pumunta sa aking anak. At ito ay may nararamdaman ngayon. Oo nga pala, Mac. Abay, maaari mo ba akong dalhan mamaya ng isang langis sa aming barong-barong? Yung gawa sana ng iyong kaibigan o kakilalang albularyo. Sige po. Walang problema. Idadaan ko na lang po mamayang hapon pagkatapos ko maligpit ang mga nagamit ko sa pagtatalok. Maraming salamat, Mac ha. Gabayan ka pa sana ng Panginoon. Maraming salamat po, Manong. Mag-ingat po kayo. Nakangiting bigkas ni Mac habang papalayo si Anselmo sa palayan. Samantala, habang ito ay nakatayo sa kanyang kinalalagyan, ay tila ay may nasilayan itong isang makinang na bato at ito ay humahalin tulad o kahugis ng isang linta. Ano kaya ito? Linta ba ito o bato? Pero matigas ito. Bato nga siguro ito. Samantala, biglang nakaramdam si Mac ng kakaibang enerhiya na nagmumula sa bato. Ano itong nararamdaman ko? Nawawala ang pagod ko at parang napakagaan ng pangangatawan ko. Nagtatakang bigkas ni Mac sa kanyang sarili. Dito ay napagtanto niya rin na kanina ay nakaramdam siya ng uhaw. Subalit nang ito ay kanyang hawakan ay mistulang naglaho ang kanyang pagkauhaw. Kahit nung mga oras na iyon ay katirikan ng araw. Hindi kaya isa itong mutya na sinasabi sa akin ng mga antingero at albularyo na kapag nakakita ko o pinagkaloban ako ay magkakaroon ako ng kakaibang lakas? Mas mabuti pa itanong ko na lang ito kay Commander nang makatiyak pa ako at masigurado ko. Tao po. Tao po. Commander. Commander! Si Mac po ito. May tatanong lang po ako at maaari po ba akong makahingi ng langis nyo? Patanong na bigkas ni Mac habang nag-aantay na may lumabas sa lugar o barong-barong ng albularyong si Commander. Subalit makalipas ang ilang minuto ay wala pa rin tumutugon sa kanya. Oh, bakit bukas?
Naiwan yata ni Commander ang kanyang barong-barong na bukas. Makakuha na nga lang ng langis para makadiretso na ako kay Manong Anselmo. Agad naman kinuha ng binatilyo ang langis at agad umalis sa barong-barong ni Commander at nagtungo ito sa lugar ni Anselmo. Sakto na siguro itong langis para sa anak ni Manong Anselmo. Pare, sakto. May pangdagdag tayo ng alak. Buburautan natin tong batang to. Akong bahala. Oo pare, tama ka. Mukhang may pera yung batang yan eh. Hoy, Binatilyo. Halika nga dito. May barya ka ba dyan? Ako po. Piloso po tong batang to pare. Oo, ikaw. Bigyan mo na yung pera mo para may pangdagdag kami ng panginom ng aking kumpare. Naku po. Wala po akong pera, mga manong. Pasensya na po. Agad tumakbo si Mac ng mga oras na iyon na kunwari ay nagmamadali ito sa kanyang paroroonan. Lintik na bata yun ah. Pinahiya ko. Pare, nakakatawa ka. Parang fluffy kong mangingi. Manong Anselmo, ito na po yung langis. Oh, Mac, parang hinihingal ka. Wala po. May mga lasing lang po kasi na humarang sa akin sa daan. Nako, mag-ingat ka mamaya sa pag-uwi mo ha. At baka atangan ka ng mga iyon. Mahirap na. Mas maigi nang maging ligtas. Nga pala, Manong Anselmo, sana po ay sapat na itong langis. Wala po kasi doon si Commander. Mahirap naman po kung kumuha ko ng mas malaking bote ng langis at hindi niya nalalaman. Nako, sapat na ito, Mac. Maraming salamat ha. Teka, pumasok ka muna para makainom ka ng tubig o kaya tsaa. Hindi na po. Magkagabi na rin po kasi, Manong Anselmo. Wala din po akong dalang sulo. Madilim sa daan at baka madapa pa po ako. Sabagay, may punto ka. O siya, mag-ingat ka ha. Iwasan mo na lang yung mga lasing sa daan. Opo, Manong Anselmo. Tsaka ipagdadasal ko po pala yung anak nyo na naway gumaling na. Maraming salamat, Mac ha. Pagpalaing ka pa ng Panginoon sa iyong kabaitan. Teka pare, tingnan mo. Yun yung bata kanina, di ba? Yung pinahiya ako sa mga kainuman natin. Oo pare. Ano? Tara, balikan natin. Diretso ka lang, Mac. Diretso ka lang. Huwag mo silang titingnan. Hoy! Bansot! Halika nga dito. Po? Ako po? Oo, lumapit ka. Lintik ka. Pinahiya mo ko kanina sa mga kaharap ng kumpare ko. Manong, pasensya na po. Wala po talaga akong pera. Paumanhin po. Mauuna na po ako. At saan ka pupunta? Bastos ka talaga ha. Kinakausap ka pa ng kumpare ko, tapos alisan mo ulit kami. Sakto pare. Kakalaya ko lang sa kulungan.
Subukan ko kaya itong bagong hasa kong balisong sa tagiliran ng batang yan. Subukan mo na, pare. Wala naman makakakita dito eh. At madilim sa bahaging ito. Naku po, Manong. Saglit lang po. Hindi po ako lalaban. Pinahiya mo ko kanina, ha? Wag pa! Tulong! Wag pa! Pare, sige pa. Para mabutas na yung tagiliran ng batang yan. Sandali lang, pare. Tingnan mo. Kanina pa ako bira ng bira sa batang to. Ni katiting na dugo. Walang tumatagas. Marami na akong napatay. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito, pare. Mukhang tumatama naman, pare. Butas naman na yung damit ng bata eh. Sinabi ko nang hindi ako lalaban. Dahil ayoko ng gulo. Pare, umiilaw ang mga mata ng bata na to. Nako pare, engkanto yata yan. Pare, atras! Bilisan mo! Atras, dali! At saan naman kayo pupunta? Mga tulad niyong mga tampalasan ay dapat pinaparusahan. Matapos ang 1 minuto, mabilis na napabagsak ng binatilyo ang mga masasamang loob. At dito, napag-isip-isip ni Mac na orihinal na mutya ang kanyang hawak-hawak. Mutya ng linta. Maraming salamat sa pagsagip ng aking buhay. Papangalagaan kita at gagamitin sa kabutihan. Mga kamandirigma, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng unang episode ng Ang Mutya. Maraming salamat din po pala sa mga nanood ng narration natin na Isma ang unang tagapagbantay. Mga kamandirigma, pasensya na kung narration muna ang nagawa natin sa Isma ang unang tagapagbantay. Pero gagawin pa rin natin to ng animated. Pero sa ngayon, ito muna pong mga ina-up natin na series. Kasi mahirap po talagang gumawa ng animation. At saka mag-isa lang po kasi ako. So, shoutout naman po tayo mga kamandrigma. Shoutout kay Joan De Paz, Jovan Ayensha, Arman Lamila, at sa kanyang pamangkin na si John Wade Liad. At shoutout din kay Jane Verdida, Kick Artsbomb, Maricel Liktag, Esang Enbay, Joseph Habanila, Jonathan Lagasca, Wilfredo Casuno, Josephine Lacson, Maria Cristina Goma, mga kwentong kababalaghan, Lady Striker, Amari Alfaro, Jeremy Flores, Chupapi, at Jobit Manabat. At special shoutout naman po sa mga membership program natin na sina Junmar Lagata, Agimat TV also known as Raymark de Torres. Paumanhin po mga kamandirigma sa matagal nating upload sa kadahilan ng marami lang po talagang ginagawa at may sideline pa po akong trabaho. And sana po panoorin nyo ang upload ng aking misis ngayong araw na ito. Ito ang Mutya ng Suso. Mga kamandirigma, suportahan nyo po ang aking misis hanggang sa susunod muli. Mga kamandirigma.